Josue unang kabanata hanggang ikalawang kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Josue unang kabanata, ang pagpapalakas ng loob kay Josue at ang utos na tumawid sa Hordan. Josue ikalawang kabanata, ang pagpapadala ng mga tiktik at ang pananampalataya ni Rahab. Josue unang kabanata, ang paghahanda sa pag-agaw ng Kanaan. Nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Josue, na anak ni Nun, "Patay na ang lingkod kong si Moises. Kaya ngayon, maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid sa ilog ng Hordan papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo nyo, mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga, at mula sa malaking ilog ng Euphrates sa silangan, hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran, at ang lupain ng mga Heteo. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. Kaya inutusan ni Josue ang mga pinuno ng Israel, "Libutin ninyo ang kampo at sabihin ninyo sa mga tao na maghanda sila ng mga pagkain nila dahil sa ikatlong araw mula ngayon, tatawid tayo sa ilog ng Hordan para angkinin ang lupaing ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos." At sinabi ni Josue sa mga lahi nila Ruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase, "Alalahanin niyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Sinabi niya na bibigyan kayo ng Panginoon ng inyong Diyos ng lugar na matitirhan na may kapahingahan. At ito na nga ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang silangang bahagi ng ilog ng Hordan, mananatili rito ang mga asawa, mga anak, at mga hayop ninyo, pero dapat mauna ang mga sundalo sa pagtawid sa Hordan para tulungan ang mga kapatid ninyo, hanggang sa masakop nila ang lupaing ibinigay sa kanila ng Panginoon na ating Diyos. Pagkatapos, maaari na kayong bumalik dito sa silangang bahagi ng Hordan para angkinin ang lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod niya." Sumagot sila kay Josue, "Gagawin namin ang lahat ng sinabi niyo at pupunta kami kahit saan niyo kami ipadala. Susunod kami sa inyo gaya ng pagsunod namin kay Moises. Samahan nawa kayo ng Panginoon na inyong Diyos gaya ng pagsama niya kay Moises. Papatayin ang sino mang lalabag sa pamumuno at utos ninyo, kaya magpakatatag po kayo at magpakatapang." Josue ikalawang kabanata. Nagpadala si Josue ng mga espiya sa Jericho. Pagkatapos lihim na nagpadala si Josue ng 2 tao mula sa kampo ng mga Israelita sa Shittim para mag-espiya sa lupain ng Kanaan, lalong-lalo na sa lungsod ng Jericho. Nang makarating ang 2 espiya sa Jericho, nakituloy sila sa bahay ni Rahab na isang babaeng bayaran. Nabalitaan ng hari ng Jericho na may dumating na mga Israelita ng gabing iyon para mag-espiya sa kanila. Kaya nagpadala ng mensahe ang hari kay Rahab na sinasabi, "Palabasin mo ang mga taong nakituloy sa bahay mo dahil nandito sila para mag-espiya sa lupain natin." Sinabi ni Rahab, "Totoo pong may mga taong nakituloy dito, pero hindi ko po alam kung taga saan sila." Umalis sila ng madilim na at pasara na ang pintuan ng lungsod.
Hindi ko alam kung saan sila pupunta, pero kung susundan niyo agad sila, maaabutan niyo pa sila." Pero ang totoo, itinago ni Rahab ang 2 espiya sa bubong ng bahay niya at tinakpan niya sila ng mga pinagputol-putol na halaman na ginagawang telang linen na pinapatuyo niya roon. Umalis ang mga tauhan ng hari para habulin ang 2 espiya. Paglabas nila sa lungsod, isinara agad ang pintuan nito. Sa paghabol nila, nakarating sila hanggang sa tawiran ng ilog ng Hordan. Bago matulog ang 2 espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, "Alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ng Panginoon ang dagat na pula nang lumabas kayo sa Ehipto. Nabalitaan din namin kung paano nyo pinatay ang 2 hari ng mga Amoreo na sina Sihon at Og sa silangan ng Hordan. Natakot kami nang mabalitaan namin ito at naduwag ang bawat isa sa amin dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa lupa. Kaya ngayon, ipangako niyo sa pangalan ng Panginoon na tutulungan niyo ang pamilya ko gaya ng pagtulong ko sa inyo. Bigyan niyo ako ng patunay na hindi niyo papatayin ang mga magulang ko, mga kapatid ko, at ang buo nilang sambahayan." Sinabi ng 2 espiya kay Rahab, "Itataya namin ang buhay namin para sa inyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pag-espiya namin dito. Hindi ka namin gagalawin kapag ibinigay na ng Panginoon ang lupaing ito sa amin." Si Rahab ay nakatira sa bahay na nasa pader ng lungsod, kaya tinulungan niya ang 2 espiya na makababa sa bintana gamit ang lubid. Sinabi ni Rahab sa kanila, "Pumunta kayo sa kabundukan para hindi kayo makita ng mga humahabol sa inyo. Magtago kayo roon sa loob ng 3 araw hanggang makabalik sila rito. Pagkatapos, maaari na kayong umuwi." Sinabi ng 2 espiya kay Rahab, "Tutuparin namin ang ipinangako namin sa iyo, pero kailangan gawin mo rin ito. Kapag nilusob na namin ang lupain niyo, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa bahay mo ang mga magulang mo, mga kapatid mo, at ang buo nilang sambahayan. Kung may isang lalabas at pupunta sa daan, hindi na namin pananagutan kapag namatay siya. Pero may pananagutan kami kapag may namatay sa loob ng bahay mo. Pero kung ipagsasabi mo ang mga ginagawa namin, hindi namin tutuparin ang ipinangako namin sa iyo." Sumagot si Rahab, "Oo, payag ako." Pagkatapos, pinaalis sila ni Rahab at itinali niya agad ang pulang lubid sa bintana. Nang makaalis na ang 2 espiya, pumunta sila sa kabundukan. Doon sila nagtago sa loob ng 3 araw habang hinahanap sila ng mga tauhan ng hari sa mga daanan. Hindi sila nakita kaya umuwi na lang ang mga tauhan ng hari. Bumaba ng kabundukan ang 2 espiya at tumawid sa ilog at bumalik kay Josue. Ikinuwento nila kay Josue ang lahat ng nangyari. Sinabi nila, "Totoong ibinigay ng Panginoon ang buong lupain sa atin. Ang mga tao roon ay takot na takot sa atin."